Wala pang kumpirmasyon mula sa Office of the Ombudsman kung kailan nila isasampa sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban sa mga nadadawit sa pork barrel scam. Sakaling makitaan ng sapat na basihan para ituloy ang kaso, bawal na raw dumalo sa mga Senate hearing at maghain ng mga panukalang batas ang mga nadadawit na senador. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, pero hindi ka agad-agad makakapaglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban doon sa mga magiging akusado sa pork barrel scam case. Yan ay ayon mismo kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahe Tang na ating nakausap dahil ayon daw sa rules of court ay may 10 araw ang isang hukom para pag-aralan kung may probable cause o sapat na dahilan para magpalabas ng arrest warrants. Hindi siya nag-file ng counter, hindi rin siya Ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman sa Anti-Graft Court ang Sandigan Bayan, ang kasunod na hakbang pagkatapos maresolba ang mga apela ng mga akusado sa pork barrel scam. Pag-akyat sa Sandigan Bayan at kung makita ng Sandigan Bayan na may probable cause o sapat na dahilan para tumayo ang kaso laban sa mga akusado, maglalabas ito ng warrants of arrest. Sabi ni Senate President Franklin Drilon, pwede raw arestuhin ng mga senador na nasasangkot sa bilyong-bilyong pisong pork barrel scam. Sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Not predicting anything. Once the information is filed and the Sandigan Bayan determines that there is sufficient basis for the warrant, then a warrant of arrest is issued. It is a non-bailable offense and therefore they are detained. The staff will continue to be performing their functions because the principal are still senators of the land. Dagdag pa ni Senador Chis Escudero, automatikong suspendido ang tatlo base sa plunder law. Hindi sila pwedeng umattend ng hearing o maghain ng mga panukalang batas. Bagaman tuloy ang operasyon ng kanilang mga opisina, hindi malinaw kung susweldo ang mga suspendidong senador. Pwedeng ipatupad lamang ng Senado yung batas, hindi na namin kailangan pagbotohan at suspendin sila pagkatapos maisampa ang kaso. Kung may humiling na magkabotohan, ako boboto ko pabor sa pagsunod sa batas. Sundin na lamang dapat ng liderato ng Senado ang itinatalaga ng batas na pinasa namin. Sabi ni Estrada, sana raw ay hindi siya masuspinde bagaman ngayon pa lamang ay nagdadasal na raw sila bilang paghahanda. Nagdadasal ko na lang yan. Wala tayong magagawa kung talagang kaming tatlong pinag-iinitan itong administration. Magagawa natin sila fight their power. Ang ilan sa kanyang mga staff nalulungkot sa nangyayari sa senador. Kilala ko yan, matagal na. Kilala ko pamilya nila dahil liitin mo kung taga San Juan eh. Mayaman yan, isa yun sa pinakamayaman sa San Juan. Kanya nakakapagtaka naman, di ba? At saka alam ko, I know how he served the people, tsaka kilala ko siya. Maging ang staff ni Senador Revilla napaiyak sa pag-aalala din para sa kanyang boss. Malungkot kami kasi kilala namin siya personally na hindi naman siya gayon. And hindi lang kami, marami siya kasing taong natulungan. Kaya alam namin na maraming hindi rin naniniwala at nalulungkot sa nangyayari sa kanya. Pero palagay ni Senador Estrada, malabong bukas maisampa ng Ombudsman ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Katatanggap pa lamang daw nila ng mga hiningi nilang dokumento mula sa Ombudsman at may 5 araw pa sila para sagutin ito. Tomorrow might be too soon. 5 days too short to respond or to reply to those documents. Sabi ni Revilla, sana raw ay hindi abusuhin ni Justice Secretary Leila de Lima at Ombudsman Conchita Carpio Morales ang kanilang kapangyarihan para idiin siya dahil hindi pa raw niya natatanggap ang mga statement ng ilang mga testigo laban sa kanya. Sabi ni Revilla, paano raw siya makakadepensa? Nakausap namin si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahe Tang at sabi niya, hindi naman daw agad-agad na mag-i-issue ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Base sa rules of court, may 10 araw para pag-aralan ng hawak na justice kung dapat bang mag-issue ng warrant of arrest. Kung matatanggap nila ang mga kaso bukas, agad itong iraraffle sa 5 dibisyon ng Sandigan Bayan. Sa pananaw ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, pwede pang hadlangan ng mga akusado ang paglalabas ng warrant of arrest. Sa kanyang column na With Due Respect sa Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Panganiban na dapat ay personal na napag-aralan ng isang hukom kung may probable cause bago magpalabas ng arrest warrant. At dahil makapal daw o trak-trak ang mga ebidensya, bibilang daw ito ng araw.
Jessica, dagdag pa nitong si dating Chief Justice Artemio Panganiban ay dalawa yung pwede nating abangan ng bakbakan. No? Una yung sa issue ng issuance ng warrants of arrest at saka yung kung pwede ba silang mag-post ng bail. Jessica? Pero at this juncture, Joseph, yung mga nadadawit dito sa pork barrel scam, have they availed of all the options na pwede sa kanila? I know some of them, Senator Estrada yata, nagpunta na ng Supreme Court, di ba? Yes, meron mga at least yung staff nitong si Senator Revilla, si Richard Cambe, also filed sa Supreme Court at saka itong si Senator Revilla. No? Ngayon, kasi from a perspective of strategy, pagka meron ka nakabinbin sa ibang forum, no, pwede mong sabihin, halimbawa sa Sandigan Bayan, na they have a pending matter. Nangyari yan doon sa kay Senator Revilla, they tried it sa Cavite. Sabi nila sa ombudsman, wag mo munang desisyonan yung finalasa nyo ng DOJ dyan kasi meron pa kaming pending sa Cavite. So from strategy point of view, may ganyan na pwedeng gawin yung mga inaakusahan doon sa pork barrel scam. But as far as the level of the ombudsman is concerned, nasa stage tayo na naghain na sila ng motion for your consideration doon sa joint resolution. So hinihintay na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng ombudsman doon sa MR, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.